kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, ano ang palagay ninyo ito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa 26 tayo na linggo ng pagkaraniwang panahon sa taon A ng ating pagdiriwang. At sa atin pong mga pagbasa, tayo po'y magnilay-nilay tungkol sa ating pagtalima sa kalooban ng Diyos o pagiging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gaano ba tayo katapat sa ating buhay pananalig? Kung minsan makikita po natin sa buhay natin at sabihin na natin gaya ng ating napakinggan sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 21, verso 28 hanggang 32, na sinasabi natin, opo, pero hindi naman talaga tayo gumagawa. Kung minsan sumasang-ayon tayo sa isang bagay, ngunit yun pala ay hindi talaga natin isinasabuhay. Parang ganun din ang nangyari sa mga matandang mga lider ng bayan ng Israel noon at ng mga saserdote at ang mga parisiyo at mga eskriba. Kaya ngayon, ang ating Panginoon ay gumawa ng isang talinghaga tungkol sa isang tatay na mayroong ubasan at pinapunta niya ang kanyang 2 anak. Ang nakakatanda ay nagsabi na, "Ayoko po," pero nagbago at nagpunta. Samantala, yung ikalawa ay sinasabing, "Opo," pero hindi gumagawa. At sinasabi ng Panginoon na yung nagbago, yung sinasabi na hindi muna, pero sa kalaunan ay nagbalik doon din at nagbago, yon ang tumatalima sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi niya sa mga saserdote at sa mga lider o matatanda ng bayan ng Israel na si San Juan Bautista, patron po natin, ay nagtuturo kung paano mamuhay sa matuwid at sinabi nilang ganon at hindi naman sila naniniwala
Samantala, yung tinuturing nilang mga makasalanan, gaya ng mga publikano na tagasingil ng buwis, at yung mga tinuturing nilang mga makasalanan ng mga babae, ay naniniwala kay San Juan at sila ang nagiging matuwid. Sapagkat ayon pa sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 18, verso 25 hanggang 28, kapag ang isang tao, kahit na siya ay masama, ngunit siya ay nagbabago at nagbalik loob, siya ay maligtas at mabuhay sa buhay na walang hanggan. Dahil ang pamantayan po natin ay ang pagbabago at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Upang ayon pa sa ating Salmo 24, gunitain natin ang wagas na pag-ibig ng Diyos na tayo'y mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At ang umuhay sa kanyang kalooban ayon pa sa ating pagbasa sa sulat ni San Pablo sa taga-Pilipos, Kapitulo 2, verso 1 hanggang 5, yun yung pagpakumbaba. Gaya ng ating Panginoong Hesus na nagpakababa siya, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at siya'y humuha ng anyo ng tao at naging masunurin sa Diyos na Ama. Siya'y nakasunod sa Diyos na Ama dahil sa kanyang pagpakumbaba. Sapagkat ang isang tao na sobrang hambog at sobrang pagtingin sa sarili, hindi marunong magbabago, hindi rin marunong tumatalima sa kalooban ng Diyos. At kuminsan itong taong mga sikat at mga hambog ay siya pang sinusuporta ng karamihan sapagkat sila'y sikat, sapagkat sila'y mayaman at nabulid tuloy ang mga tao sa paghihirap dahil sa mali na pagsunod nila sa mga taong hindi nagbalik loob sa mga mapagmataas at mga hambog. Kaya ano po ang ating gawin upang tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos? Una, kailangan natin ang isang pagtingin sa ating sarili. Kung tayo nakatingin sa ating sarili, atin pong tinitingnan una sa lahat ang ating pagkaroon ng kaganapan sa ating pagkatao na kung saan makikita natin ano ang ating kahinaan at ating kahinaan na ating baguhin at ang kalakasan ng ating buhay gaya ng pananalig sa Diyos at ang pag-ibig sa Kanya at paglingkod sa Kanya, yun ang ating palakasin. At ito ang magkaroon ng isang panibago na pagpasya para sa buhay. At kung anong pinagpasyahan natin, magkaroon tayo ng tinatawag na introspective, ang pagtingin sa kalooban natin, sa kaibuturan ng ating sarili na kung saan tinitingnan ng ating mga puso, saan ba ang ating puso? Para ba sa Diyos? Para sa sarili o material na bagay? Kung para sa Diyos, tayo una sa lahat ay magkaroon ng pagbabago. Ayon pa ni Philip Rosat, na kung saan ang tao ay hindi pa nagkaroon ng tunay na pagpasya, mayroong kalabuan o confusion. Pangalawa, magkaroon na siya ng pagtingin na mayroon ng kaibahan siya at ang kanyang iba. At pangatlo, na siya makikita ang kanyang sitwasyon at siya magkaroon ng pagbabago. At kanya na pong makikita ano ang itayo niya sa sarili. Yung pangatlo na level at ang apat na level ay kanya pong makikita ano ang pagtingin sa buhay na kailangan niya na may klaro na tunguhin sa buhay. Ang buhay niya ay mayroong tinatawag na life, vision, mission o ang kanyang panindigan at ang kanyang misyon sa buhay. At panghuli, na kanya pong magkaroon ng tunay na kaganapan sa iyong buhay sapagkat siya'y nagkamali noon sa kanyang pagpasya. Sinasabi niyang ayoko po. Pero siya'y sumunod at tumalima sa kalooban ng Diyos at dahil dito, siya ay nagbabago. Kaya kinakailangan po natin sa buhay natin, una sa lahat ang pagtingin. Ano ang mga hakbang upang tayo magbago? Una, paano tayo magkaroon ng pagsasalamin sa ating sarili, sa ating kapwa, na tayo naman ay makinig sa iba kung ano ang dapat isabuhay, ano ang dapat sundin. At kung nakikita natin ano ang mabuti at siyang tunay, yun, doon tayo magpasya at maging matapat tayo sa pagpasya para sa Diyos. Upang ang ating pagpasya ay isang mapanglikha na pagkilos sa ating kalooban na lagi ang totoo at tama ang ating papanigan, hindi ang mga mali na pagpasya
na siyang magdulot sa atin ng paghihirap, na siyang magdulot sa atin ng pagkabagsak ng ating pagkatao, na siyang magdulot sa atin sa hindi makatao na kalagayan. Dapat po nating tingnan na kung anuman ang ating gawin, dapat tingnan muna natin ano ba ang palakasan ng ating pananalig at panampalataya na dapat nating pagtibayin pa at payabungin sa buhay. Pangalawa, ano ang ating gusto na isabuhay sa buhay natin? At pangatlo, kung ano ba ang gusto natin na makikita natin sa ating buhay na may tunguhin na ginagampan ang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang mga salita ng Diyos na siyang magiging gabay at siyang magiging pamantayan sa buhay? Sapagkat ang tunay na pamantayan na siyang makapagligtas sa atin, hindi po ang mga institusyon at mga istruktura sa sambayanan, sosyal man o pangalakal man o pampolitika man, hindi yan ang magliligtas. Ang tunay na maghatid ng kaligtasan sa atin ay ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos. At ito ang magliligtas sa atin. Hindi ang tao ang siyang tunay na magbigay ng buhay ng kaganapan at kasesya. Ang Diyos ang kanyang turo sa Ebanghelyo. Tayo ba ay para sa Ebanghelyo ng Panginoon? Magpasya na tayo para sa Diyos upang siya ang Panginoon sa ating mga puso, upang ating maisabuhay ang kanyang pag-ibig na tayo'y umibig sa Diyos higit sa lahat at magmahal sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili, upang ang Diyos ay siyang buhay, saysay at kabuluhan ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.